Mahilig ba kayo sa kwentong nakakatakot? Tara, sabay-sabay tayong matakot. Ngayong gabi may special guest ako. Asawa ko. And she was the one who told me na magkwento lang daw ako. Hindi kami mag-investigate. Magkikwento lang kami ng mga horror stories. And a few days back, this week, nanood kami ng movie na Malyari, which is about aswang. So personally, hindi ako masyadong naniniwala sa aswang. Okay, I've never encountered anything na sobrang nakakatakot about sa mga ganun. So, it's not like the ones that I've shared na story. No? Mas sensitive ako sa ibang bagay kaysa sa mga ganun. And I know there's a lot out there na naka-encounter and expert sa ganun. So, sabi sa mga kwento ng matatanda, pag makaka-encounter ka doon ng aswang, they have this distinct smell. Na masangsang. Sobrang masangsang yung amoy. And just about a month ago, I've experienced it. Nakikita nyo, di ba, air-conditioned yung room namin. And ever since na nagkaroon kami ng aircon, wala naman talagang amoy na pumapasok na mabaho talaga. Especially galing sa labas. So, around 2 a.m. siguro yun. Biglang naging mabaho yung room. Sobrang sangsang ng amoy. Naalala ko yung about sa aswang-aswang. So, decide ako lumabas para tignan. So, I went to the back door. And the moment I opened the door, wala akong nakita. So, wala akong nakita talaga. Pero, the smell is still there. Sobrang baho. Ang sangsang. And, baka yung ano? Baka yung baka? Hindi, wala pang baka nung time na yun, di ba? Baka yung kanal. Kanal? Hindi nga kanal. Hindi siya amoy kanal. Basta, ang baho talaga ng amoy niya. And, from afar, may nakita kong aso tumatakbo papunta sa pader namin sa likod. And nung nag-stop siya doon, bigla siyang kumahol. And saan banda? Dito sa likod lang. Dito sa likod ng... Anong apartment? Dito sa atin nga. Sa apartment natin. Mismo, dyan sa backdoor natin. Backdoor natin. Kumakahol siya. So, titignan ko kung ano yung kinakahulan niya. Wala naman ako nakikita. So, I stayed there for quite some time. And naalala ko, may kapitbahay pala kaming buntis. Pero nandun yun sa dulo. Sa dulo. Sa kabilang dulo. So, hindi ako sure kasi gumagalaw naman yung aso. Hindi ako sure kung sino talaga kinakahulan niya. So, for quite some time na ano pa rin yung amoy. And binabantayan ko siguro yung doon banda saan may buntis. And wala talaga ako nakita. So, what do you think? Baka ikaw yung pinunta. Katakot naman yun. Pero, hindi nalaw ako. Pero, yun. Yung mga naka-encounter ng ganun, no? Ganun ba talaga? Ganun tayo. Kasi first time ko na-experience yun. And it's so fresh sa isip ko. Kaya, naisipan ko i-share to. Then, going to the second story. It happened when I was around, siguro 8. Basta sa elementary pa lang ako nun. Sa compound namin, tsaka sa compound ng, medyo malapit lang compound ng mga pinsan namin, may bumagsak daw na something na sobrang laki sa bubong nila. And as far as I remember, narinig rin namin yung sound na yun, bumagsak ko. Siguro parang baka, yung bumagsak, bang, lakas talaga, parang sumabog talaga. Parang sumabog? Oo, parang ganun. Alam mo, pag tumatama sa bubong, sobrang lakas na tunog. Or parang yung kidlat, pag tumatama. Pag tumatama sa somewhere sa bubong, di ba? Parang ganun sound. And lumabas sila uncle, tsaka mapinsan namin. Lumabas sila para tignan yun. And seconds or minutes after nun, galing sa dilim, may lumabas na matanda. Lumapit sa kanila. Medyo madungis, pero humingi siya ng tubig. Wala naman na siyang binigay. Humingi na siya ng water, tapos umalis na. And titignan lang nila na maayos yung matanda. Nung tumama din parang yung sa part na madilim na, bigla lang doon nawala. Medyo creepy na. Pero, medyo nakakapagtaka. Oo. Sinong tao mahulog galing langit, buhay pa rin? Galing langit talaga. Sigurado nga galing langit. Sino naman baliw akit ng puno na ganong oras?
tapos hindi ka ma-injured. So anyway. Pero may same experience kami doon. Ay, ganun. Yung same experience. Gusto mo share? Yung same experience nyo, no? Yung bata pa. Sa Leyte. Bata pa din ako. Sa Leyte naman to. Kasi doon naman ako lumaki. Tapos, parang around 8 years old ako nun or 7, ganyan. Biglang may bumagsak sa bubong ng bahay ng lola ko. Nagising kaming lahat nun malakas kasi talaga yung pagkabagsak. Tapos naalala ko parang lumabas kami nun. Or hindi ako sure kung lumabas din ako kasi basta yung naalala ko, nakikita, sa memory ko, nakikita ko yung mama ko, yung mga uncle ko. Nandun sila sa labas. Tinitingnan nila kung ano yung nahulog. Or ano ba yung bumagsak. Tapos, naalala ko umakyat yung isang uncle. Dalawang uncle ko ata yung umakyat nun. O isa. Basta, tinignan nila. Tapos, hindi ko na maalala kung ano ba yung ginawa ko dun. Pero, yung kinabukasan, may pumuntang mananambal sa amin. Tapos, albularyo. Albularyo, ganun. Tapos, sinabi ng tito ko, at tinanong niya kung ano yung nakita namin, ano yung nakita nila nung dun sa may part na bumagsak. Tapos sabi ng tito ko, halaman, parang damo lang daw. Damo na parang bagong bunot, ganyan. Kaya tinapon na daw nila. Tapos, yung sabi ng mananambal, sana daw, hindi daw yung tinapon. Kasi, yung halaman, yung tinapon. Yung parang damo, ewan ko, damo ba yun? Basta, hindi ko na din kasi nakita yun kasi tinapon na nila kaagad. Kasi yun sa malyari yung binibigay ng sisyo. Ewan ko, basta ganun. Tapos, sabi niya, hindi daw sana tinapon kasi pwede daw yung gamiting panggamot. Okay. Yun. So, yun yung parang naalala kong experience doon. Tapos, yung sisiw-sisiw, may naalala din ako doon sa sisiw-sisiw na yun. Kasi, kwento ng mama ko. Ewan ko lang kung totoo yung kwento ng mama ko. Kasi, dati nung bata pa ako, mahilig akong pakwento sa mama ko ng mga nakakatakot. So, natakot na siya buong gabi. Hindi na siya makatulog. Hindi naman tatanghali pag gusto niya akong patulugin. Ay, kung gusto mo akong matulog, kwentuhan mo ako ng nakakatakot. Parang ewan mo kwento ng nakakatakot. Tapos yun, parang yung about sa sisiw-sisiw. Parang may bumisita daw dun kina mama. Tapos, pinipilit daw, ibigay sa kanya yung ewan sa kanya ba yun? Or, basta may about sisiw-sisiw din. Hindi ko na din maalala yung Sige lang, next time tanungin ko yung mama ko. Kasi marami siyang experience about sa mga ganyan-ganyan. Mag-guest yun siya sa amin sa December. About dyan sa mga aswang-aswang. Ang dami niyang kwento sa akin dati nun. Siyempre, kasi sa Leyte, medyo probinsya, liblib. Yan. So, madaming kwentong aswang. Yan. So, kilala lang din namin kung sino yung mga aswang doon. Parang, wag kang pumunta doon sa bahay nila, kasi mga aswang yan, ganyan-ganyan. Yun nga, hindi ko talaga alam how to believe those kind of things. Pero, even mga tita ko na sobrang sensitive, naniniwala sila. So, baka kasi. Posible yun. Posible naman. Thinking of yung mga bumabagsak-bagsak sa bubong. Nalala ko experience natin. So, nung buntis ako. Siya kay Stella, sa first child namin. And, malaki na, mga 5 months, 6 months ka na buntis. Malaki na tiyan mo, Malapit ka man mga anak mo, Basta malaki na tiyan ko ng mga 8 months siguro, ganun. So, nangyari yun, mga around 10 p.m. And, may bumagsak sa bubong namin. Sobrang lakas. Iniisip ko pusa lang yun. Kasi dalawa lang kami nakatira doon sa... Pero madalas na talagang may lumalakad-lakad. Pero lakad na sa bubong. Yun lang yung time na parang may bumagsak talaga ng malakas. Narinig ko yun. Sobrang lakas na bulabog rin ako. Pero hindi ako natakot. Sinisip ko pusa lang. Usually pusa lang kasi talaga. Seconds after ng bagsak, nung parang may yapak na ng tao sa taas. Pero may naglalakad-lakad. Naglalakad siya. And, I don't know. I think magnanakaw. Pero hindi ko naman inisip yun. Hindi ko rin inisip na aswang. Pero in Zamboanga City, monsters who take babies. Monsters talaga. Monsters kasi monster naman kasi yung aswang. Creatures, okay. Siguro creature na kumukuha ng mga bata. They call it kikik. Tawag nila doon sa City. Kikik. In Chabacano. Mga aswang. Usually yun yung term nila sa tik-tik. Lahi ng mga aswang doon, kikik. So, yun. And sabi ng wife ko sa akin nung nangyari yun, habang may naglalakad, na may narinig daw siya. Sabihin mo sa akin, ano yun,
Hindi Reenact bukas na natin, mga... reenact natin. Paano? Ano yung sinabi niya? Ano sabi? Jay, narinig ako. Ano yun? Bukas na. Ngayon na, sabihin mo. Bukas na, baka marinig tayo. So, yun nga, hindi niya talaga sinabi sa akin, takot siya. Pag kinabukasan, tinanong ko siya, so anong sinabi? Kiki. Kiki. Ano daw yun? Wala akong intindihan. So, yung mga nakakasata ng kikik, pakitranslate, anong sinabi niya. Pero seryoso, yun talaga yung narinig ko. So, As in, based sa mga mahina studies ng mga iba, na yung mga into aswang talaga, no? Pag mahina daw yung sound ng kikik or tik-tik or ano ba yan, manananggal, pag mahina ang sound, sobrang lapit daw niyan. And pag malakas, sobrang layo. Yung narinig ko, mahina siya. Tapos parang blurry siya na mahina. Tapos, kiki, parang ganun. Translate nyo na lang ano sinabi niya. O alam nyo, may translator ba para dun? Uy, pero nakakatakot yun nung Okay. time na naranasan ko yun. So, our last story, no, na shinare ng friend namin na from Baguio, nangyari to sa wife niya. And shoutout sa'yo, Jack, no, siya nagbigay ng hoodie ko. Yan. So, nangyari yun nung parang dumalaw yata yung wife niya sa bahay ng lola nila. Parang ganun yung story. Tapos, natutulog na to sila nun. And parang medyo under construction pa ito yung bahay. So, natutulog daw si wifey ni Jack. And, parang may sumigaw sa kanya, sobrang lapit daw na babae. Natakot daw siya, nagising siya. Pagkagising niya, nagulat siya. Nagising rin lahat ng mga pinsan niya. Ito niya, ba't kayo nagising? Sabi na, may sumigaw na babae, sobrang lakas, natakot daw sila. Pagtingin nila, yung parang nagtatrabaho rin doon, trabahador, na parang nabulabog rin yata siya. Parang may same reaction. Same reaction na may sumigaw daw. Ito tayo talaga palibok pag ikwento ko to. Yun. Ewan ko kung ano yun, aswang ba yun or multo ba yun? Parang hindi ko sure. Hindi ko alam, no. It can be anything. Pero, you know, creatures like that, if you know a lot about it, share din ako. Kakaiba sila, no. Kakaiba yung naranasan nila. Hindi natin masabi na aswang din yun. Kasi parang ibang experience. Kakaiba nga. Nakakatakot rin siya. Posible din kasi lahat sila nagising. Lahat sila nagising. Narinig nila. Baka may something talaga na sumigaw talaga. We don't know. Siguro nga dito na lang muna tayo. Yeah. And we would love to share more stories with you in the next. Basta kwentong aswang, asahan niya nandito ako. Bye.